How to book Cebu Pacific Airline using your mobile phone. Okay, kung wala pa tayong app, punta tayo sa Play Store. Then, type natin yung Cebu Pacific. Kung wala pa, i-install natin yung app. Then, kung meron na, kagaya sa akin is i-open natin yan. Ito po yung lalabas sa ating screen kapag nakapaggawa na tayo ng account and nakapag-install. Meron po dyang round trip, one-way, and multi-city. So, i-click natin yung one-way. Since magagaling ako sa Puerto Princesa, select destination. Select destination natin is Manila. Puerto Princesa to Manila, one-way. Okay, type lang natin yung Manila, then click po natin yan. Lalabas po ito sa ating screen. Puerto Princesa to Manila. One adult. Pwede kayong mag-add kung ilan po kayong sasakay. Then, punta tayo doon sa search flight. Lalabas yung calendar nila. Yung pong mga amount na nandyan sa calendar, yan po is mga promo. Fare depende sa destination ninyo and depende po sa date. So, nagbabago po yan. Halimbawa po, ang piliin natin is March 5. Okay, Puerto Princesa to Manila, March 5, 2024. So, ayan po yung mga promo fare amount nila. May nakalagay naman na promo fare. So, merong 545, 640, 1025, 635, and 830. Click lang natin yung show more kung maghahanap pa kayo ng ibang oras. May mga connecting flight. So, kunwari is 545. 1644.12. I'm okay with fare only. Yan po yung i-click natin. I'm okay with fare only. Then, lalabas po yan. So, 1644.12. Continue lang tayo. Dito po is yung guest details natin. So, yung title po is kung Mr. and Miss. Kung Mr. po is lalaki, kung Miss po is babae. Kahit po kasal kayo, Mr. and Miss po yung ilalagay natin dyan. So, halimbawa is Juan de la Cruz. First name, last name. Then, yung date of birth. Huwag pong kalimutan yung date of birth kasi kailangan yan dyan. Nationality. Sa contact information po, yung pangalan din natin yung ilalagay natin dyan. So, re-repeat lang natin kung ano yung nilagay natin doon sa guest details. Yung contact information po, kailangan natin ilagay dyan kasi pag nagkaroon po ng changes doon sa flight natin, so magte-text sila or via email. So, kailangan natin dyan ng contact number and email. Then, i-click po natin yung small box na yan. Then, continue. After yan, ito po yung lalabas. So, kung papansin yung 2067.12 na, dahil po yan sa travel insurance. So, travel sure. Yan po ay nag-automatic add. Meron pong ibang add-ons dito. So, kung mag-scroll down tayo, scroll up tayo. So, may save baggage, save selector, flexi, and meals. So, para bumalik tayo doon sa 1644.12, i-click natin yung 3 dots sa gilid ni Travel Sure. Pag-click natin, remove. Yes, I'd like to remove it. So, babalik tayo sa 1644.12.
Kung gusto po natin mag-add ng baggage, since may 7 kilos baggage na tayo, pindutin lang natin yung add baggage. Then mag-automatic na 20 kilos. Pwede kayong mag plus 4, plus 8, and plus 12 kilogram. So sa 20 kilos na additional is 616 pesos. So makikita natin na tumaas siya ng 2 to 60.12 kasama yung 20 kilos. Pero kung gusto natin tanggalin, swipe lang natin yan. Then click. So, bumalik na tayo sa 1644.12. Continue tayo. Proceed anyway. Then, makikita po natin dyan yung booking summary natin. So, nandyan yung show flight details and yung taxes and fees. So, makikita natin yan yung flight number, yung oras and date. Check lang natin kung tama. In Terminal 3 tayo bababa. In case na i-book natin siya. So, pag na-check na natin, click lang po natin yung small box and continue. I-redirect nila tayo sa payment page nila. Doon natin makikita kung ano yung mga payment centers and e-wallet na pwede natin gamitin sa pagbabayad. So, wala tayong travel fund. Meron dyang credit or debit card. Meron tayong e-wallet. Pwede tayong magbayad via e-wallet. GCash, Maya, GrabPay, PayPal, and meron din silang payment centers. Sa payment centers, click lang natin yan para makita natin yung mga payment centers na available na pwede tayong magbayad. So, merong 7-Eleven, EasyPay, Robinsons Bank, Robinsons Department Store, SM Payment Center. Kung mapapansin natin is 1756.12 yung magiging total natin kung dadaan tayo sa EasyPay dahil meron silang 112 hold fee. Within 8 hours, kailangan po is mabayaran natin yung ating pinapabook na ticket. Pero since sanay ako sa GCash, through GCash po tayo magbabayad. So, click natin yung GCash. Then, yung small box for privacy and policy. Then, submit po natin. Then, dito po makikita natin yung GCash number natin is kailangan natin i-add. Then, may OTP na isi-send si GCash sa atin. Ito, type lang po natin dyan. Then, yung digit pin ni GCash. Then, maglo-loading and after nyan is makikita na natin yung resibo ng dapat nating bayaran. So, pay lang natin yung 1644. So, meron lang din yan parang fee na 15 pesos. Then, punta tayo sa email natin din. Isasend din na sa atin yung copy ng ating ticket.